po sa management ng Batangas. Colonel din, resign na siya. Nag-resign na sila. Ito, mga resign na to ha. Siguro kaya sila nag-resign dahil nga meron na silang negosyong ganito. Si Tony Ong ng Quezon. Kilala mo si Tony Ong? No, Mr. Chair. Candelaria, Quezon? I have not, Nag-ooperate din siya ng STL doon. I have not encountered that name during my time, Mr. Chair. Nakakaya. Isa pang babae ang tumayo para manindigan at linisin ang ating kapulisan. You mentioned about the information given to you by your classmate Clarence Lungael. Yes, Mr. Chair. When was that? Before or after March the death? or April. Before. April of March after the announcement of the President na ako po ay mag-PCSO, tumawag po siya sa akin. That's 2019 po. Before, The second to the Yeah. last is... Hindi, ano lang to, briefly lang. Okay, Congressman Kasi- Fernandez. Kasi sinimulan mo na rin lang, naglilinis na rin tayo. It all started with the PCSO. And during our investigation, marami nag-come out na ano ng mga information about mga generals, mga former generals, mga colonels that are involved with the operation of the STL. Alam mo, medyo nakakalungkot to that even our PNP officials, members ay nai-involve sa ating STL. Ang mabigat po, Mr. Chairman, yung STL na legal ay nagkakaroon ng paghahati sa legal at illegal. So, Madam Garma, may tatanong lamang po ako sa inyo. Since na andito na po tayo, nililinis na po natin ang lahat, no? Especially our PNP organization. Ito po ba si Colonel Maristelo Manalo, collector at operator ng STL sa Isabela, Pangasinan, Batangas? Can you please confirm this? Mr. Chair, ang alam ko lang po, yung kapatid po niya. Yung kapatid niya, ang prod niya. Sa Pangasinan lang po ang Isabela. As to Batangas, hindi ko po alam. Doon sa Grand 888 STL. Kung yun ang name, I cannot recall the name. Basta po, Mr. Chair, Pangasinan and Isabela, kapatid po niya ang isa sa Operator. incorporator at Operator. operator. Yes, o kasi yung incorporator, yung kapatid niya, tapos ang sila nag-ooperate ng mga STL doon. Correct? And, kasi po, mga 2 buwan lang po na lang ako nung nag-assume sila ng operation. So, for now, I cannot answer kung sila po. Pero kung yan, company na yan po hanggang ngayon ang may hawak po ng Isabela at saka Pangasinan. So, yun po, Mr. Chair. Yung po sa Cebu, si Colonel Ochabe. I'm not aware, Mr. Chair, kasi when I left PCSO, iba po ang operator po ng Cebu. Is that what Cebu, Mr. Chair? Cebu City, Cebu Province po ba, Mr. Chair? Yung pong dito po sa management ng Batangas, Colonel din, resign na siya. Nag-resign na sila. Ito, mga resign na to ha. Siguro kaya sila nag-resign dahil nga meron na silang negosyong ganito. Si Colonel Lawrence Cahipe. Mr. Chair, I think it's not during my time po. Iba Pero- po ang may-ari na Batangas during my time po. Pero, nag-ooperate. I just do not know now, Mr. Chair. Si Tony Ong ng Quezon. Kilala mo si Tony Ong? No, Mr. Chair. Candelaria, Quezon? I have not, Nag-ooperate din siya ng STL doon. I have not encountered that name during my time, Mr. Chair. Alright. Mr. Chairman, kasi maraming mga list dito and these are the prominent people that I have seen. Meron pa po dito that actually we should have discussed this kanina po, but unfortunately yun na nga po, nakatanggap tayo ng affidavit kay Miss Rohina Garma. Kaya the reason why we haven't asked the PCSO and all these officers as well. But rest assured that we will go with that, no? Unless that you have cooperated with all of us. We hope the last man standing is not a woman. Nakakaya. Isa pang babae ang tumayo para manindigan at linisin
ang ating kapulisan. We hope. Sana tumayo din po tayo at panindigan na po natin ang katotohanan. Colonel Villela, wala na lang po talagang oras pero we have already they have already executed an affidavit knowing the transfer of that $100,000. So we're just reminding all of you, no, that evidence come in this Quadcom without even lifting a hand for all of us. Sana po pag-isipan po ninyo. Yun lang po, Mr. Chairman. Maraming salamat po. Thank you. And finally, the chair of the Committee on Human Rights, Congressman Abante, you are recognized. You have 2 hours. Sa wakas. Chairman, if you... Colonel Gama, you mentioned about the information given to you by Clarence Tunggael, your classmate. You mentioned about the information given to you by your classmate Clarence Tunggael. Yes, Mr. Chair. When was that? Before or after the March death? or April. Before... April of March after the announcement of the President na ako po ay mag-PCSO, tumawag po siya sa akin. That's 2019 po. Maybe April or I cannot recall. It's So 2018. before the death? Oh, 2018 po, yes. Before the death? 2018. Tinawagan ka na? 2019 ni Clarence po. So before the death, tinawagan ka na? Nino po. Ni Clarence? Yes, Mr. Chair. Giving you information about it? Yes, Mr. That Chair. Wesley Bayaroga is involved Sabi niya, in the sir, drugs? yun ang sabi niya sa akin. Bakit? Isa siyang PDL the time, di ba? Si... Si Tunggael, persons deprived of liberty. Di ba nakakulong na siya noon? Opo. Why should you believe a PDL to give you information about it? Kaya nga po ang sabi ko, i-validate. Kasi ako, ganun lang ako. Hindi, pero ang lumabas kasi, based on the accounts made by DG Lasso, doon sa record po, ipinasok yung pangalan ni General Wesley after his death. Ay, no po. Ang 2019 pa po yun. Hindi nga Ang sinasabi ko nga, I do not know. yung pangalan ni Wesley never appear before his death. Doon sa the death list. Ay, hindi ko alam kung ano yung list na po na yun eh. Ayun na nga ang sinasabi ko, Kasi Colonel alam lang siya. Garma, na yung pangalan niya in the official list of the Duterte's list after his death, na siningit nga Pero Clarence Tunggael called you Before his death po. Before his death. Nung na-announce po na mag-PCSO ako. why should, ang tanong, bakit tawagan ka ni Clarence Tunggael for that information? Anong purpose niya? And then you buy it. I didn't buy it, sir, kasi hindi ko naman pinalista. Ang sinabi ko lang, uy, may report na ganito, check. Ayun lang ako, sir. That's why nga nung finormulate... Hindi ka nagtanong sa kanya, bakit nagbigay siya ng information sa iyo? Of course, I asked, bakit yan ang sinasabi mo? Ano daw? Based sa kanyang experience, sir, nung time daw na na-assign siya, Region mga 6? incident. When he was assigned in Region 6? Ang kwento niya sa akin, sir, na according to him, during that time doon na-assign doon, ay protector siya ng ganito, ganyan-ganyan. Kaya, sir, hindi ko masyadong kasi, may report na involved daw siya. Ipinasa ko lang, i-validate nyo na lang kasi it's not my line. I don't have the asset to do it. Ganun lang po ang ginawa ko. Then, wala na po. Then when I assume, nakita ko naman po na mabait naman siya. Hindi na alam ko na umimik. Hindi, yun na nga po si Sir Barayuga po, sir. Hindi, yun na nga kasi I thought all the while, yung information given to you by Clarence was made after the death, pero prior to the death. Oh, Na sir. matagal pa, A year before I assume pa PCSO. 1 year. Yes, sir. Hindi ko na po alam kung ano nangyari doon, sir. Pero prior to that, lagi kang tatawagan ni Clarence? Hindi ko alam kung ba't niya alam phone. Kasi, sir, when... That was the first time that Clarence called you? Hindi po.
hindi ko nga alam paano sila nakakakuha ng number ko kasi nung na-assign ako ng CIDG, every time I transfer from one unit kasi, nagpapalit ako ng number kasi marami tumatawag, which is umingi ng tulong. hindi ako Pero yung nakakatulong. kaklase nyo kasi nagtatawagan naman yan, nagpapasarang Yes, sir. ng Nasa- number, di ba? Nung pong Kaya nasa... normal lang yan. Yes, sir. Nung Na makuha nanalo din ni po, Clarence, yung number mo. Yeah. Di ba may group chat na kayo, yung mga class sa PNP, may mga group chat yan, di ba? lately po, meron po. I think when the Oh. President won po, marami po nakakaalam na number ko. That time po. So, very busy number ko. Napapakilala, si ganito, ganyan. Ganun lang po, Mr. Chair. Anyway, Mr. Chairman, medyo ano lang ako doon kasi namatay si Wesley, may information na pala prior to his death. Tapos doon binato ni Clarence Dungayel kay Garma. And we know for the fact that Clarence Dungayel has a lot of connections and with regards, especially with regards to drugs, doon po sa Bilibid. In fact, he was involved in Peter Co case, di ba? Yes po. Anyway, tingnan natin. Baka mapalaliman natin yung information na yan later. Yes, sir. Thank you, Mr. Mr. Chair, so gusto mo sabihin ngayon, Galma, that you have nothing to do